umalis si Elias mula sa bundok at natagpuan niya si Eliseo na nag-aararo. 12 pares ng toro ang ginagamit niya at kaagapay siya ng huling pares. Pagdaan ni Elias sa tapat ni Eliseo, isinuklob niya rito ang kanyang balabal. Pagdakay iniwan ni Eliseo ang mga toro, humabol kay Elias at nakiusap, "Magpapaalam po muna ako sa aking ama't ina at pagkatapos ay sasama na ako sa inyo." Sumagot naman si Elias, "Sige, umuwi ka muna." Umuwi nga si Eliseo. Nagpatay siya ng 1 pares na toro at iniluto. Ginamit niyang panggatong ang mga pamatok at mga araro. Ipinakain niya ito sa mga tao at sumunod kay Elias at naging katulong nito. Ang salita ng Diyos. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. O Diyos, ako'y ingatan mo, ingatan ang iyong lingkod. Ang hangad ko ay maligtas, kaya sa iyo dumudulog. Ika'y aking Panginoon, ang wika ko sa aking Diyos. Kabutihang tinanggap ko ay ikaw ang nagkaloob. Ikaw lamang o poon ko ang lahat sa aking buhay. Ako'y iyong tinutugon sa lahat kong kailangan. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Pinupuri ko ang poon na sa akin ay patnubay, kahit gabi diwa niya ang sa aki umaakay. Nababatid ko na siya'y kasama ko oras-oras, sa piling niya kailanmay hindi ako matitinag. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Kaya't ako'y nagdiriwang, ang diwa ko'y nagagalak, ang lagi kong nadaramay hindi ako matitinag. Kapag di mo tutulungang ang mahal mo ay malagak sa balon ng mga patay upang doon ay maagnas. Diyos ko, aking kapalaray, manahin ang iyong buhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Narinig pa ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang sisira sa iyong pinanumpaang pangako, bagkos ay tupdin mo ang iyong sinumpaan sa Panginoon. Ngunit ngayoy sinasabi ko sa inyo, huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag na kayong sumumpa kung nangangako kayo. Huwag ninyong sabihin, saksi ko ang langit sapagkat ito'y trono ng Diyos, o kaya'y saksi ko ang lupa sapagkat ito'y tungtungan ng kanyang mga paa. Huwag din ninyong sabihin, saksi ko ang Jerusalem sapagkat ito'y lungsod ng dakilang hari. Ni huwag mong sabihin, mamatay man ako, sapagkat ni isang buhok sa iyong uloy hindi mo mapapuputi o mapaiitim. Sabihin mo na lang na oo kung oo at hindi kung hindi, sapagkat buhat na sa masama ang anumang sumpang idaragdag dito. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat. Ngayon pong linggong ito, tayo po ay nasa ika-10 linggo sa karaniwang panahon. At muli, Sabado, weekend. Sana po kayong lahat ay mayroong isang relaxing, restful na Sabado or weekend. Mga minamahal na kapatid, tayo pong lahat ay ngayong araw na ito nakarinig sa Ebanghelyo ng sabi ng Panginoon, oo kung oo, hindi kung hindi. Huwag ka nang sumumpa sa langit, sa lupa, o maging sa Jerusalem. No? Kung ano yung sinabi, iyo itong papangatawanan. Pahalagahan mo ang iyong salita. Para sa Panginoon, napaka-importante po anuman po ang ating binibigkas sa ating salita. Mga minamahal, alam ninyo, ngayong mga panahong ito, siguro yung narinig na yung mga expression na, it's a prank, ano? It's a prank, joke lang yan, no? Pero bago po yung it's a prank na expression, dati pa sa ating mga Pilipino, tayo po ay kilala bilang napakalakas mang-Alaska, mang-asar. Ito po ay siguro maaaring isang sa dahilan kung bakit po tayo mga Pilipino sinasabing masiyahin. Kasi mahilig tayong magbiro, mag-joke, no? Sa ating pong mga kasama, sa mga tao, sa ating pong paligid. Okay lang naman sana yon. Yun nga lang, minsan, hindi natin napansin yung ating prank, yung ating biro ay medyo nakakasakit na pala. Totoo po,
Minsan, at hindi napansin yung epekto ng bigat o yung talas ng ating pananalita. Minsan, hindi na po yan biro. Talagang nakasakit ang ating mga nasabi. And even if sometimes we are unaware of it. Ngayon pong araw na ito, tayo pong lahat ay nais paalahan ng Panginoon tungkol po sa ating paggamit ng salita. Sa ating ebanghelyo, nabanggit ko kanina, ang Panginoon po nagpaalala tungkol sa pangangako, no? Oo kung oo, hindi kung hindi, wala ka ng dagdag. Kung sabihin, mamatay man, no? Pex man, huwag na. Yung iyong simpleng oo, panindigan mo. Yung iyong simpleng hindi, yung pangatawanan na ito. Tandaan po natin, mismo ang Panginoon, para po sa Kanya, napakabigat ang salita. Unang-una, hindi ba, ang tawag kay Jesus ay ang salitang nagkatawang tao. At sa pamamagitan po ng salitang ito, nilikha ni Yahweh ang sanlibutan. No? Salita lang po ang kanyang gamit na magkaroon ng langit, magkaroon ng lupa, magkaroon ng liwanag, magkaroon ng lahat ng uri ng hayop sa ating paligid. Ganyan po kapangyarihan at kahalaga ang salita. At maging si Jesus, ang ating Panginoon, nung siya'y lumakad sa mundo, nagpagaling po siya sa pamagitan ng kanyang salita. No? Gumaling ka, makakita ka. At kayo din po nagpalayas ng mga masamang espiritu. Ang kanyang gamit lamang ay ang kanyang salita. Para sa ating Panginoon, ang salita ay napaka-importante, napakabigat, napaka-seryosong bagay. Kung kaya nga po, ngayon pong linggong ito, marahil maganda ating pagnilayan kung paano po tayo gumamit ng ating salita. Minsan may mga tao sabihin sa akin, "Naku Father, nagmura ako pero expression lang naman po iyon." O kaya, "Father, nagsinungaling po ako pero white lies lang naman yun, Father." Diba? Lahat naman po tayo ay nagwa-white lie. Para bang yung salita, "Okay lang yan, Father, normal na, maraming gumagawa po niyan." Para bang sa atin ang salita ay walang kapangyarihan. Minsan, pwede mong seryosohin, minsan hindi. Pero ngayong araw pong ito, naisabihin ng ating Panginoon, kahit na amin man o hindi, ang salita, palaging mayroong bisa, mayroong kapangyarihan. Kahit na minsan, pabiro lang, wala namang kwenta yung taong yon. O kaya, mamura mo yung tao, then you say, expression lang naman yon. Whether you're aware of it or not, o whether yung tao po ay umamin o hindi, ang salita, palagi pong mayroong bigat. Kahit po yung ating biro, mayroon po yung epekto sa tao pong ating binibiro. Minsan, yung ating salita, mayroon pong talas, nakasakit, at nag-iiwan ng marka sa damdamin ng ating kapwa. Hindi po ba ang mga bata, dapat ay bawal ka mag-iwan ng mga matalas na bagay, no? Yung kutsilyo, yung gunting, kasi pag madampot yan ng bata, nako, baka masaktan siya, masugatan siya, o kaya makapahamak siya ng ibang tao. Kasi yung mga matalas na bagay, kailangan itnatago. At huwag basta-basta ipagkatiwala sa mga taong hindi pa alam kung paano gumamit ng maayos ng mga bagay na delikado. Ganyan mismo ang ating salita. Yung mga sinasabi natin, mag-iingat po tayo, baka yung mga bata sa ating paligid, madampot yung ating mga sinasabing mura, yung ating mga expression na sabi mo, hindi mo yan seryoso. Pero yung bata, narinig, ginaya, at ginamit. Kaya nga, nakakalungkot minsan, napakamusmos, mga bata, aba, ang lutong ng magmura. Mga bata po parang sanay ng magsinungaling at manloko ng kapwa. Ang dahilan, may mga tao sa kanilang paligid na basta-basta lang ginamit ng salita at hindi na nag-iingat kung sino-sino ang nakadampot, ang nakagaya. Gaya po ng mga may liit na bata. Mga minamahal, ngayon pong araw na ito, muli ipinapaala po sa atin, okay naman minsan magbibiro. Pero sana yung biro natin hindi po mapanakit, hindi po nakasugat ng lalait ng ating kapwa. Dahil po
Ang salita ay makapangyarihan. Ito po ay lumalatay. Ito po ay nakakasugat. Nawa, ang ating salita ay magamit sa tama. Tayo po ay maging tapat. Ang sabi nga po, hindi ba, sa 10 utos ng Diyos, yung 18, huwag kang sasaksi ng walang katotohanan. Bahagi po yan ng 10 utos ng Diyos. Ang iyong salita, kailangan lagi mayroong dalang katotohanan. Nawa, ating muling madiskubre, maalaala at panghawakan ang kapangyarihan ng ating salita. Mag-iingat po tayo at maging responsable sa lahat ng ating mga sinasabi. Hayaan niyo po tayo ngayon ay manalangin sama-sama nang sa gayon tayo po ay maging mga talagang maayos pong mga katiwala ng kapangyarihang ibinigay ng Diyos sa atin, ang kapangyarihang magsalita. Natunay nga, nawa, ito'y magamit para makapaglingkod, magpalakas ng loob, magpahayag ng mabuting balita. Panginoon, kahit pong lahat ay dumadalangin na ngayong araw muli aming tinanggap ang iyong salita, ang mabuting balita na muli ngayong araw sa aming lahat nagbibigay ng inspirasyon, ng pag-asa at nagpalaala ng salita ng kaligtasan na mula mismo sa inyo. Kung paano, Panginoon, ang iyong salita ay makapangyarihan, nawa kami din ay huwag makalimot ng aming salita ay mayroong epekto sa aming kapwa. Nawa kami ay magkaroon ng responsibilidad, pagmamahal at pag-ibig sa paggamit ng kapangyarihang ito. Nawa, sa halip na ito ay magdulot ng panakit at kawalan pag-asa sa aming kapwa, magamit namin ang aming mga salita sa pagpapahayag ng pag-asa, ng inspirasyon, ng katotohanan, at higit sa lahat, ng iyong mabuting balita. Ito, Panginoon, ay aming nadalangin sa iyong ngalan. Ikaw na buhay at naghahari, magpa sa walang hanggan. Amen. At nawa, pagpalain kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Isang pinagpalang Sabado po sa ating lahat.